Tapusin na natin to, Yumi. Ayoko na. Pirmahan mo na ang annulment papers na yan at umalis ka na sa bahay na ito. Ang boses ni Kenichi ay parang isang malamig na talim na bumaon sa puso ni Yumi. Walang pang-inginig, walang pag-aalinlangan. Ang kutsarang hawak ni Yumi ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Lumika ito ng isang matiling na tunog ng metal na tumama sa sahig ng marangyang silid kainan. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa paligid ay tila naging libo-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Tiningnan ni Yumi ang lamesa na puno ng mga paboritong pagkain ni Kenichi. Naroon ang adobo na maingat niyang niluto ng 4 na oras, ang mainit na sinigang, at ang isang maliit na cake na may nakasulat na, "Happy ika-10 anniversary, my love." 10 taon. Isang dekada ng kanyang buhay ang ibinigay niya sa lalaking ito, sa pamilyang ito. Ngunit ang lahat ng iyon ay tila naging abo sa harap ng isang puting papel na nakalapag sa ibabaw ng lamesa. Bakit, Kenichi? Anong naging pagkukulang ko? Ang tanong na ito ay hindi lumabas bilang isang sigaw, kundi isang basag na bulong na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa asawa. Naghahanap ng kahit katiting na anino ng pagmamahal na dati ay nakikita niya rito. Pero wala siyang nakita, kundi ang pagkasuya at pagkainip. Ang naging pagkukulang mo? Simple lang, Yumi. Baog ka. Isang matandang boses ang pumutol sa katahimikan. Pumasok si Doña Aurora sa silid. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng otoridad, habang hawak ang kanyang kulay gintong rosaryo. Ang kanyang mukha, na dati ay inalagaan ni Yumi sa tuwing ito ay may sakit, ay puno ngayon ng pangungutya. 10 taon kaming naghintay ng apo. Pero kahit isang maliit na yusbong ay hindi mo nagawa. Isang baog na puno ay walang silbi sa pamilya Tanaka. Hindi namin kailangan ng isang palamuting marikit. Pero rumtuek ang sinapupunan. Naramdaman ni Yumi ang pag-akit ng init ng luha sa kanyang mga mata. Ngunit pilit niya itong pinigilan. Ang bawat salita ng kanyang binan ay parang isang sampal na paulit-ulit na dumudurog sa kanyang dangal. Ma, alam niyo kung gaano ko sinubukan. Lahat ng doktor, lahat ng gamot. Don't call me Ma. Dahil mula sa sandaling ito, hindi na kita kilala. Putol ni Doña Aurora. Lumingon ang matanda sa pintuan at nagbago ang anyo ng mukha nito. Naging malambot at puno ng galak. Halika rito, iha. Huwag kang mahihiya. Isang batang babae, marahil ay nasa 25 anyos pa lamang, ang pumasok sa silid. Si Mika. Suot nito ang isang hapit na bestida na bahagyang nagpapakita ng umbok sa kanyang tiyan. Ang sakit na naramdaman ni Yumi kanina ay wala pang kalahati sa hapdi na dumaloy sa kanyang buong katawan nang makita niya ang kamay ni Kenichi na dahan-dahang humawak sa baywang ni Mika. Si Mika ay buntis, Yumi. 3 buwan na. Wika ni Kenichi sa tono na tila ba nagbabalita lang siya ng lagay ng panahon. Siya ang magbibigay sa akin ng tagapagmana na kailanman ay hindi mo kayang ibigay. Kaya please, don't make this harder than it already is. Mag-empake ka na at umalis ka na, bago pa dumating ang mga bisita para sa selebrasyon. Tila huminto ang pagtibok ng puso ni Yumi. Ang bawat sakripisyo niya, ang pagbenta ng lupain ng kanyang pamilya para isalba ang negosyo ni Kenichi, ang pagpupuyat sa pag-aalaga kay Doña Aurora noong ito ay na-stroke, ang pagtitiis sa lahat ng pang-aalipusta sa loob ng 10 taon, ay pinalitan lang ng ganito. Ang kanyang anibersaryo ay naging araw ng kanyang hatol. Ang silid-kainan na dati ay simbolo ng kanilang pagsasama ay biglang naging isang banyagang lugar. Ang bawat sulok ay tila tumatawa sa kanyang pagiging tanga. Ang pait ay gumapang sa kanyang lalamunan, isang lasa na hindi kayang burahin ng anumang tamis ng alaala. Ito na ba talaga ang halaga ko sa inyo? Muling bulong ni Yumi habang ang kanyang paningin ay nagsisimula ng lumabo dahil sa nagbabadyang luha. Pagkatapos ng lahat, parang basura lang akong itatapon?
Hindi sumagot si Kenichi. Sa halip, kinuha niya ang folder ng annulment at muling idiniin ito sa harap ni Yumi. Ang kanyang dumi sa kuko ay mas mahalaga pa yata sa tingin ng asawa kaysa sa kanyang nararamdaman. Samantala, si Mika ay naglabas ng isang maliit na tawa, isang tunog na puno ng tagumpay at panunuya. Wala ka ng puwang dito, Yumi. Ang bahay na ito, ang lalaking ito, at ang hinaharap ng pamilyang ito ay para sa akin na, sabi ni Mika, habang ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa kanyang tiyan. Kung ako sa'yo, aalis na ako ng may kaunti pang natitirang mukha na ihaharap sa mundo. Isang matinding panginginig ang bumalot kay Yumi. Hindi ito panginginig ng takot, kundi ang simula ng isang bagyo sa loob ng kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa rosaryong hawak ni Doña Aurora. Pagkatapos ay sa malamig na mga mata ni Kenichi. Sa gitna ng pagkawasak ng kanyang puso, isang maliit na apoy ang biglang sumiklab. Isang apoy ng katotohanan na matagal na niyang itinatago dahil sa takot na masaktan ang kanyang asawa. Dahan-dahang tumayo si Yumi. Pinunasan niya ang isang luhang nakatakas sa kanyang pisini at hinarap ang tatlong tao sa harap niya. Ang kanyang katahimikan ay naging mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Gusto niyo ba talagang umalis ako ngayon din? Tanong ni Yumi. Ang kanyang boses ay naging matatag. Parang isang kalmadong dagat bago ang tsunami. Ngayon din, Yumi. Wala ka nang kukunin dito, kundi ang mga lumamong damit. Utos ni Donna Aurora habang itinuturo ang pintuan. Tumango si Yumi. Kinuha niya ang kanyang bag, ngunit bago siya humakbang palabas, huminto siya sa tapat ni Kenichi. Tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. Isang tingin na nagpabago sa aura ng buong silid. Aalis ako, Kenichi. Pero tandaan mo ang gabing ito. Sabi ni Yumi, ang bawat salita ay may bigat ng sumpa. Dahil sa sandaling lumabas ako sa pinto na yan, wala nang balikan. At kapag nalaman mo ang totoo, huwag na huwag kang luluhod sa harap ko para humingi ng tawad. Tumalikod si Yumi at naglakad palabas ng mansyon na naging bilangguan niya sa loob ng isang dekada. Ang malamig na hangin sa labas ay humalik sa kanyang balat, ngunit hindi siya nanginginig. Sa kaning isipan, isang alaala ang biglang nagbalik. Isang lihim na medical record na itinago niya 5 taon na ang nakalilipas. Isang record na nagsasabing hindi siya ang may problema. Habang naglalakad siya palayo sa ilalim ng madilim na langit, isang masakit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kung buntis si Mika, isang malaking katanungan ang dapat sagutin ni Kenichi. Dahil batay sa agham at sa katotohanang tanging si Yumi lang ang nakakaalam, hinding-hindi magkakaroon ng anak si Kenichi Tanaka. Masyadong mabigat ang bag na yan para sa isang taong wala ng kahit anong pag-aari sa bahay na ito, Yumi. Iwan mo na yan. Baka mapagkamalan ka pang nagnanakaw. Ang mapanuyang boses ni Mika ay bumasag sa katahimikan ng kwarto na naging kanlungan ni Yumi sa loob ng 10 taon. Nakatayo ang babae sa may pintuan, nakasandal habang pinaglalaruan ang kanyang buhok, suot ang isa sa mga mamahaling silk robe na si Yumi mismo ang bumili para sa kanyang sarili noong nakaraang buwan. Ang paningin ni Yumi ay nanatiling nakatitig sa kanyang maleta. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid nito, hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Tila bumalik ang kanyang gunita sa panahon kung kailan ang kwartong ito ay puno pa ng pag-asa. Noong bagong kasal pa lamang sila ni Kenichi, ang bawat sulok ay saksi sa kanyang mga pangarap. Naalala niya kung paano niya ibinenta ang tanging lupang pamana ng kanyang mga magulang sa probinsya. Ang lupang dapat sana ay magsisilbing seguridad niya, para lamang may maipantubad si Kenichi sa utang ng kanilang kumpanya. Ibinigay niya ang lahat, nang walang pag-aalinlangan, dahil naniniwala siyang ang pamilya ay iisang katawan. Ngunit ngayon, ang katawang yon ay parang isang bangkay na nilalapastangan ng mga buwetre. Hindi ko kailangan ang mga gamit niyo, Mika. Kahit ang hangin sa bahay na ito, ay ayaw ko nang dalhin sa aking pagalis.
Mahinahong sagot ni Yumi, bagaman ang kanyang boses ay may bahid ng pait na holiday na hindi maikakaila. Dahan-dahan niyang itinupi ang isang lumang barotsaya, ang tanging alaala ng kanyang yumaong ina. Ito lang ang tanging bagay na may tunay na halaga para sa kanya. Hindi ang mga gintong chandelier o ang mga mamahaling muebles na siya rin naman ang naghirap na bayaran. Lumapit si Mika at hinawakan ang braso ni Yumi. Ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa balat nito. Huwag kang masyadong mapagmataas. Bawg ka na nga, wala ka pang pera. Saan ka pupunta? Sa kalsada? Baka gusto mong bigyan kita ng pambili ng pagkain. Bilang pasasalamat sa pag-aalaga mo sa biyenan ko? Naramdaman ni Yumi ang paghirot ng kanyang puso. Hindi dahil sa pangungutya ni Mika, kundi dahil sa katotohanang ang lahat ng kanyang utang na loob sa pamilya Tanaka ay naging abona. Ang pag-aalaga niya kay Doña Aurora noong mga gabing hindi ito makabangon dahil sa stroke, ang paglilinis niya ng katawan ng matanda, ang pakikinig sa mga reklamo nito. Lahat ng iyon ay itinapon lang sa basurahan. Ang pagmamahal na itinanim niya ay nauwi sa mga tinik na ngayon ay sumusugat sa kanyang bawat hakbang. Marahas na binawi ni Yumi ang kanyang braso. Ang pera ay kinikita, Mika, pero ang dangal, kapag nadungisan na, kahit anong yaman ay hindi kayang linisin yan. Tandaan mo yan habang natutulog ka sa kama na ako ang bumili. Isang mabilis na pagbabago ang rumehistro sa mukha ni Mika. Ang kanyang pagkukunyari ay panandaliang napalitan ng galit. Ngunit agad din itong nawala nang marinig ang yabag ng mga paa ni Kenichi sa pasilyo. Biglang nagbago ang anyo ng babae. Tila isang biktima na nanginginig sa takot. Ang bilis ng kanyang pag-arte ay sapat na para mapaniwala ang kahit sinong lalaki. Nabalik lamang ang diwa ni Yumi na makita niyang pumasok si Kenichi. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala para kay Mika at puot para sa kanyang legal na asawa. Ano na naman ang ginagawa mo sa kanya, Yumi? Hindi ka pa ba kontento na winasak mo ang gabi namin? Umalis ka na. Hindi na sumagot si Yumi. Isinara niya ang kanyang maleta. Ang tunog ng zipper ay tila huling hininga ng kanyang pagsasama kay Kenichi. Sa kanyang paglalakad palabas, dumaan siya sa tapat ng kwarto ni Doña Aurora. Ang pinto ay bahagyang nakabukas at nakita niya ang matanda na may kinukuhang isang folder sa ilalim ng kanyang kama. Isang folder na kulay asul na may tatak ng isang sikat na fertility clinic. Sandaling nagtama ang kanilang mga mata at nakita ni Yumi ang isang kidlat ng takot sa mga mata ng matanda bago nito mabilis na itinago ang dokumento. Bakit itinatago ni Doña Aurora ang dokumentong iyon? At bakit tila mas lalong naging agresibo ang matanda na paalisin siya matapos ang huling pagsusuri ni Kenichi noong nakaraang taon? Dala ang mga katanungang ito, bumaba si Yumi sa hagdanan. Ngunit bago niya marating ang pangunahing pinto, narinig niya si Mika na pumasok sa banyo sa silong at mabilis na nilock ang pinto. Dahil sa kuryosidad at kutob, dahan-dahang lumapit si Yumi. Hello? Oo, huwag kang mag-alala! Narinig ni Yumi ang bulong ni Mika mula sa loob. Ang tono nito ay malayo sa malambing na boses na ginagamit nito kay Kenichi. Napaalis na namin ang asawa niya. Konti na lang, makukuha na natin ang lahat. Siguraduhin mo lang na hindi ka magpapakita rito hanggat hindi lumalabas ang bata. Hindi dapat malaman ni Kenichi na hindi siya ang ama. Mapapasa atin din ang yaman ng mga Tanaka. Ang mga salitang iyon ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos kay Yumi. Ang kanyang hinala ay totoo. Ang bata sa sinapupunan ni Mika ay isang malaking kasinungalingan. Isang patibong para sa isang lalaking. Ang tanging hangad ay magkaroon ng sariling dugo at laman. Nanginginig ang buong katawan ni Yumi habang humahawak sa hawakan ng kanyang maleta. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang bumalik sa itaas at isampal kay Kenichi ang katotohanan. Ngunit muli siyang huminto. Kung sasabihin niya ito ngayon, wala siyang sapat na ebidensya. Papaniwalaan lang ni Kenichi ang babaeng mahal nito. Kailangan niyang maghintay.
kailangan niyang maging mapanuri. Habang ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila sumasabay sa kanyang pananahimik, isang plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Huwag kang lalabas ng pinto na yan nang hindi mo pinipirmahan ang papel na ito, Yumi. Ayokong pagkatapos ng ilang araw ay babalik ka rito para manghingi ng pera o maghabol sa mga ari-arian ng mga Tanaka. Ang tinig ni Doña Aurora ay puno ng lason. Bagaman ang kanyang mga kamay ay abala sa paghaplos sa kanyang gintong krus na nakasabit sa leeg. Nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong silya, na gawa sa inukit na nara. Tila isang reyna na nagbababa ng hatol sa isang alipin. Sa harap ni Yumi ay isang puting papel, isang quitclaim deed, isang dokumentong nagsasabing sa loob ng 10 taon ng kanyang pagiging asawa, wala siyang karapatan sa kahit isang kusing ng yaman ng pamilya. Tumingin si Yumi sa kanyang biyenan. Nakita niya ang bawat linya sa mukha ng matanda, ang mukhang inalagaan niya sa loob ng maraming taon sa tuwing inaatake ito ng rayuma o sakit sa puso. Ang sakit na naramdaman ni Yumi ay hindi dahil sa mawawalan siya ng pera, kundi dahil sa kawalan ng puso ng babaeng itinuring niyang sariling ina. Matapos ang 10 taon, Ma? Ganito na lang ba ang tingin niyo sa akin? Isang manggaganso? Ang tinig ni Yumi ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa matinding pagkadismaya. Huwag mong gamitin ang salitang ma, dahil kailanman ay hindi kita naging anak. Pinatira kita rito, pinakain, binihisan. Akala ko ay mabibigyan mo kami ng apo, pero naging pabigat ka lang. Sagot ni Doña Aurora, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig. Isipin mo na lang na ang hindi mo paghabol sa pera namin ay ang huling bayad mo sa lahat ng pagkain na kinain mo sa mesa na ito. It's about utang na loob, Yumi. Don't be so ungrateful. Ang salitang utang na loob ay tumama kay Yumi na parang isang malakas na hampas. Napaka-ironic na marinig ito mula sa taong siya mismo ang nag-alaga at nagsalba mula sa kahihiyan ng pagkabangkarote noon. Dahan-dahang kinuha ni Yumi ang panulat. Hindi dahil sa natatakot siya, kundi dahil gusto na niyang tapusin ang anumang ugnayan sa mga taong ito. Pinirmahan niya ang papel ng mabilis. Ang dulo ng panulat ay tila sumusugat sa hibla ng papel, simbolo ng pagpunit sa kanyang nakaraan. Ayan, tapos na tayo, sabi ni Yumi. Pinitiwan ang panulat na gumulong sa ibabaw ng mesa. Paalis na sana siya ng isang mahinang hawak sa kanyang siko ang nagpatigil sa kanya. Si Nanay Rosa, ang matandang katulong na halos 3 dekada na sa pamilya Tanaka. Ang mga mata nito ay mapula at puno ng luha. Sa gitna ng karanyaan at lamig ng mansyon, si Nanay Rosa lang ang tanging taong nagpakita ng tunay na malasakit kay Yumi. Iha, sandali lang, bulong ni Nanay Rosa. Kinuha ng matanda ang mga kamay ni Yumi at doon ay inilagay ang isang maliit na supot ng plastik. Sa loob nito ay may ilang pirasong tinapay at isang maliit na lalagyan ng barya. Ang mga inipon ni Nanay Rosa mula sa kanyang sariling sweldo. Pasensya ka na, ito lang ang kaya kong ibigay. Mag-iingat ka, Yumi. Alam ng Diyos na mabuti kang tao. Naramdaman ni Yumi ang biglang pagbagsak ng kanyang mga luha. Ang yakap ni Nanay Rosa ay ang tanging init na naramdaman niya sa gabing iyon. Sa loob ng 10 taon, ang pagmamahal ng isang katulong ay mas naging totoo pa kaysa sa pagmamahal ng kanyang sariling asawa at biyenan. Salamat, Nay Rosa. Hinding-hindi ko po ito makakalimutan. Habang naglalakad si Yumi patungo sa kusina para kunin ang kanyang huling gamit, nadaanan niya ang isang malaking basurahan sa may pasilyo. Isang puting papel na may pamilyar na logo ng ospital ang nakakuha ng kanyang atensyon. Nakapatong ito sa ibabaw ng mga itinapong tissue at tirang pagkain ni Mika. Dahan-dahan niyang dinampot ang papel. Ito ay isang reseta ng gamot. Ngunit nang basahin niya ang pangalan ng gamot, ang kanyang puso ay mabilis na tumibo. Isang gamot para sa hormonal imbalance na kadalasang ginagamit para itago ang sintomas ng hindi pagbubuntis
o kaya ay gamot na hindi kailanman dapat inumin ng isang totoong buntis dahil maaari itong makasama sa sanggol. Tila bumalik sa kanyang gunita ang boses ni Mika sa telepono kanina. Hindi dapat malaman ni Kenichi na hindi siya ang ama. Tiningnan ni Yumi ang reseta at pagkatapos ay ang pinto ng kwarto ni Kenichi at Mika sa itaas. Ang lahat ay unti-unti nang nagkakaroon ng linaw. Ang pamilya Tanaka ay nagdiriwang para sa isang tagapagmana na hindi lamang hindi kanila, kundi baka hindi rin naman talaga umiiral. Itinago ni Yumi ang reseta sa loob ng kanyang bag. Sa kanyang muling paglakad patungo sa pintuan, hindi na siya ang Yumi na wasak at talunan. Ang bawat hakbang niya sa malamig na tiles ng mansyon ay tila isang babala. Isang lihim ang dala niya, at ang lihim na yon ang magiging mitya ng pagsabog ng kahariang itinayo ni Donna Aurora sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Sa labas, ang ulan ay unti-unti nang tumitigil, ngunit ang dilim ay nananatiling makapal. Tumingin si Yumi sa mansyon sa huling pagkakataon. Ang reyna ng mga wad! Bulong niya sa hangin. Magpakasaya kayo sa inyong trono, dahil ang inyong pagbagsak ay magiging mas masakit kaysa sa nararamdaman ko ngayon. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Kung si Kenichi ay baog, at alam ito ni Doña Aurora base sa asul na folder na itinago nito kanina, bakit hinahayaan ng matanda na lokohin sila ni Mika? O baka naman, may mas malalim pang sabwatan na hindi pa niya natutuklasan. Ganito na lang ba ang halaga ng 10 taon ko? Isang maliit at madilim na kwarto na amoy amag at luma? Ang bulong ni Yumi ay halos lunurin ng ingay ng mga sasakyan sa labas ng maliit na paupahang kwarto sa gilid ng kalsada. Nakaupo siya sa gilid ng isang manipis na katre. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinahaplos ang magaspang na kumot. Ang kaibahan ng lugar na ito sa malambot na kama sa mansyon ng mga Tanaka ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Ngunit sa kabila ng dumi at sikip, naramdaman ni Yumi ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Ang kalayaang huminga nang hindi kinakabahan sa bawat hakbang ni Doña Aurora. Tila bumalik ang kanyang alaala sa mga sandaling lagi siyang pinapahiya ni Kenichi sa harap ng kanilang mga kaibigan tuwing mapag-uusapan ang tungkol sa mga anak. Palaging ipinaparamdam sa kanya na siya ang may depekto, na siya ang dahilan kung bakit tuyot ang kanilang tahanan. Ngunit habang tinitingnan niya ang asul na folder na nakuha niya mula sa isang kaibigan sa ospital kaninang umaga, ang bawat sakit na nararamdaman niya ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Naglakad si Yumi patungo sa bintana at pinanood ang mga tao sa labas. Kanina lamang, sa loob ng isang tahimik na silid sa St. Jude Hospital, narinig niya ang katotohanang matagal nang itinago sa kanya. Ang kanyang kaibigang si Dr. Elena ay tinitingnan ang lumang medical record ni Kenichi na may petsang 5 taon na ang nakalilipas. Yumi, hindi ko alam kung paano ito sasabihin sa'yo. Pero ayon sa resulta ng sperm analysis ni Kenichi noon pa, 0 ang count niya. Permanent sterility ang nakasulat dito dahil sa isang komplikasyon noong bata pa siya. Ang boses ni Elena ay puno ng habag. Ang mga salitang iyon ay tila mga kulog na dumurog sa huling pader ng pagmamahal ni Yumi para sa kanyang asawa. Ibig sabihin, alam ni Kenichi. Alam ni Kenichi na hinding-hindi siya magkakaanak, ngunit hinayaan niyang si Yumi ang sumalo sa lahat ng sisi, lahat ng kutsa, at lahat ng pang-aalipusta ng pamilya at lipunan. Hinayaan niyang tawaging baog si Yumi, habang siya ay nagtatago sa likod ng kanyang mapagmataas na pangalan. Naramdaman ni Yumi ang isang matinding panginginig sa kanyang dibdib. Ang pagtataksil ni Kenichi ay hindi lamang sa kama, kundi sa mismong kaluluwa ng kanilang pagsasama. Ang bawat luhang ibinuhos ni Yumi sa harap ng mga altar, ang bawat masakit na gamot na ininom niya para lamang magbunga, ay naging bahagi ng isang malaking panlilinlang. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang mahinang pagkatok sa kanyang pinto. Si Nanay Rosa ang dumating, may dalang kaunting pagkain na nakabalot sa lumang diaryo.
Ang matanda ay naglakad ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala habang tinitingnan ang kalagayan ni Yumi. Iha, kumain ka muna. Alam kong mahirap, pero kailangan mong magpalakas. Bulong ni Nanay Rosa habang inilalapag ang pagkain sa maliit na mesa. Sa mansyon, mas lalong nagiging masaya si Doña Aurora. Naghahanda na sila para sa malaking party para kay Mika. Parang kinalimutan ka na nila ng tuluyan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Yumi. Hayaan mo silang magdiwang, Nay Rosa. Hayaan mong isipin nila na nanalo sila. Dahil hindi nila alam, ang tagapagmanang inaasahan nila ay hindi kailanman magiging isang Tanaka. Ipinakita ni Yumi kay Nanay Rosa ang dokumento mula sa ospital. Kahit hindi marunong bumasa ng malalim na Ingles ang matanda, naramdaman nito ang bigat ng katotohanan mula sa ekspresyon ni Yumi. Ibig mong sabihin, niloloko rin ni Mika si Kenichi? Higit pa sa panloloko, Nay Rosa. Isang malaking kahihiyan ang idudulot nito sa kanila, sagot ni Yumi, habang ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya. Pero ang mas masakit, alam ni Doña Aurora ang totoo. Nakita ko ang asul na folder sa kwarto niya. Alam nilang baog si Kenichi, pero bakit tinatanggap nila si Mika? May mas malalim pa silang plano, at kailangan ko yung malaman bago ang gabi ng selebrasyon. Sa sandaling yon, ang katahimikan ng kwarto ay napalitan ng isang mabigat na tensyon. Si Yumi ay hindi na lamang isang biktima na itinapon sa kalsada. Siya na ngayon ang may hawak ng mitsa na magpapasabog sa tour ng mga Tanaka. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng sugat, ay unti-unti nang naghihilom sa pamamagitan ng galit at katarungan. Habang hinihimay ni Yumi ang tuyong isda na dala ni Nanay Rosa, bawat kagat niya ay tila isang paalala ng kanyang pinagdaanang hirap. Ang amoy ng kalsada at ang ingay ng paligid ay naging musika ng kanyang pagbangon. Tandaan mo ang araw na ito, Kenichi. Bulong ni Yumi sa kanyang sarili habang nakatingin sa kadiliman sa labas. Dahil ang salot na itinapon mo ay siya ring wawasak sa lahat ng pinakamamahal mo. Ngunit sa kabila ng kanyang determinasyon, isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Sino ang totoong ama ng bata ni Mika? At bakit tila kampante si Mika na hindi siya mahuhuli? May isang piraso pa ng puzzle ang kulang, at alam ni Yumi na kailangan niyang bumalik sa anino ng mansyon para mahanap ito. Para ka lang isang laruan na pinapaikot sa palad ng babaeng yan, Kenichi. Napakawalang halaga ng 10 taon nating pagsasama kung sa isang tulad niya ka lang babagsak. Ang bulong ni Yumi ay halos hindi marinig, nalunod sa inay ng hangin na humahampas sa mga tuyong dahon sa madilim na sulok ng parke. Nakakapit ang kanyang mga daliri sa magaspang na balat ng isang malaking puno. Ang kanyang katawan ay nakatago sa makapal na anino. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Bawat pintig ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Sa hindi kalayuan, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nakita niya ang pamilyar na anyo ni Mika. Ngunit ang lalaking mahigpit na yumayakap dito ay hindi ang kanyang asawa. Hindi si Kenichi ang lalaking humahalik sa leeg ni Mika. Ang lalaking yon ay mas bata, mas matikas, at may suot na mamahaling relo na kumikislap sa tuwing tinatamaan ng liwanag. Naramdaman ni Yumi ang isang matinding pagkasuka na umakyat sa kanyang lalamunan. Hindi dahil sa selos, kundi dahil sa labis na pandiri sa kawalang hiyaan ng babaeng humasak sa kanyang pamilya. How's the plan, Mika? Naniwala ba ang matandang yon sa drama mo? Narinig ni Yumi ang boses ng lalaki, isang boses na puno ng kayabangan at kawalan ng respeto. Of course, Marco. Uhaw na uhaw si Doña Aurora sa apo. Kahit mukha pang unggoy ang lalabas sa sinapupunan ko, sasabihin ng matandang yon na kamukha ni Kenichi, sagot ni Mika, na sinundan ng isang matiling na tawa na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. And Kenichi? He's so pathetic. Akala niya talaga siya ang nakabuo rito.
ang daling paikuti ng isang lalaking uhaw sa ego. Naramdaman ni Yumi ang panlalamig ng kanyang mga paa. Ang bawat salita ni Mika ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa huling natitirang piraso ng kanyang respeto para sa dating asawa. Si Kenichi, ang lalaking itinuring niyang mundo, ay isa lamang palaka sa palad ng isang ahas. Siguraduhin mo lang na hindi tayo sasablay, muling sabi ng lalaking nagangalang Marco. Kapag nakuha na natin ang huling tranche ng investment money mula sa kumpanya nila, aalis na tayo. Hayaan nating mabulok ang mga Tanaka sa mga utang na hindi nila alam na tayo ang may gawa. Don't worry, honey. I have everything under control, sagot ni Mika, habang lalong isinisiksik ang sarili sa lalaki. Yung asawa niyang baog, napaalis ko na. Wala nang sagabal. Konting tiis na lang, at magiging atin na ang lahat ng yaman na yan. Sa sandaling iyon, ang galit ni Yumi ay nagbago. Hindi na ito ang galit ng isang sugatang asawa. Ito na ang galit ng isang taong nagnanais ng katarungan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa dalawa. Iniuukit sa kanyang isipan ang mukha ng lalaking kasabwat ni Mika. Isang malaking puzzle ang unti-unti nang nabubuo. Ang pagbagsak ng kumpanya ni Kenichi, ang biglang paglitaw ni Mika, at ang pagbubuntis nito. Lahat ay bahagi ng isang masamang balak. Sa gitna ng dilim, hinawakan ni Yumi ang kanyang dibdib. Dinarama ang bawat mabilis na tibok ng kanyang puso. Naalala niya ang mga gabing umiiyak siya dahil sa kawalan ng anak. Ang mga sandaling naniwala siya na siya ang malas sa pamilya Tanaka. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang katotohanan ay pinalalaya na siya. Ngunit ang katotohanan ito rin ang magiging lubid na bibigti sa mga taong nagpahirap sa kanya. Dahan-dahang gumalaw si Yumi para kuhanin ang kanyang cellphone sa bulsa. Balak na kumuha ng litrato bilang ebidensya. Ngunit dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay, bahagyang sumabit ang kanyang bag sa isang tuyong sanga. Ang tunog ng nabaling na kahoy ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng parke. Sino yan? Ang sigaw ni Marco ay puno ng pagkabahala. Mabilis na tumingin ang dalawa sa direksyon ni Yumi. Ang bawat segundo ay tila tumigil. Ang hininga ni Yumi ay naglaho. Ang kanyang katawan ay nanigas sa takot. Nakita niya ang paglapit ni Marco sa kanyang kinatataguan. Ang mga hakbang nito ay mabigat at mapagbanta. Ang liwanag mula sa post ay unti-unting umaabot sa lugar kung saan siya nakatayo. Sino nga ba si Marco sa buhay ni Mika? At bakit tila pamilyar ang pangalan nito sa mga lumang dokumento ng kumpanya na nakita ni Yumi noon? May tao ba riyan? Muling tanong ni Marco, habang dahan-dahan nitong hinahawi ang mga sanga ng puno. Napasandal si Yumi sa puno. Ipinikit ang kanyang mga mata habang dinarasal na huwag siyang makita. Ang amoy ng basang lupa at ang lamig ng gabi ay tila naging kakampi niya sa mga sandaling iyon. Isang hakbang na lang at magtatama na ang kanilang mga paningin. Biglang huminto ang mga hakbang ni Marco nang may marinig silang isa pang tunog mula sa kabilang direksyon. Ang tunog ng isang sasakyan na huminto at ang pagbukas ng pinto nito. Mika! Anong ginagawa mo rito sa labas ng ganitong oras? Ang boses na iyon ay hindi nagkakamali. Kay Kenichi ang boses na iyon. Ang sitwasyon ay naging mas komplikado. Si Yumi ay nakatago, si Marco ay handa ng sumalakay, at si Kenichi ay paparating na. Isang maling galaw at isang trahedya ang sasabog sa gitna ng kadiliman. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit, Yumi. Ang bawat sentimong ibinigay mo sa kanila ng may pagmamahal ay babalik sa iyo bilang sandata ng katarungan. Ang bulong na ito ni Yumi sa kanyang sarili ay tila isang sumpa habang nakasilip siya mula sa madilim na sulok ng parke. Ang hininga niya, na kanina ay tila tumigil, ay dahan-dahang nagbalik nang makita niyang mabilis na naglaho si Marco sa kakahuyan. Tila isang anino na natakot sa liwanag. Naiwan si Mika na mabilis na nag-ayos ng kanyang sarili, pinalitan ang bakas ng mali siya sa kanyang mukha ng isang matamis at inosenteng ngiti
para sa dumarating na si Kenichi. Ang yabag ng sapatos ni Kenichi sa semento ay naging hudyat ng pagtatagpo ng dalawang magkasintahan. Nakita ni Yumi kung paano niyakap ni Kenichi si Mika nang may labis na pag-iingat na tila ba isang mamahaling porselana ang babaeng ito na baka mabasag sa kaunting pagkakamali. Ang mga kamay ni Kenichi ay dahan-dahang humaplos sa tiyan ni Mika. Isang tiyan na ang laman ay hindi sa kanya, kundi bunga ng isang mas malalim na pagtataksil. Sweetheart, bakit ka nandito sa labas? Delikado sa kalagayan mo ang lamig ng gabi. Ang boses ni Kenichi ay puno ng laming. Isang laming na kailanman ay hindi naramdaman ni Yumi sa huling 5 taon ng kanilang pagsasama. Gusto ko lang makalanghap ng sariwang hangin, Kenichi. Masyadong masikip ang dibdib ko sa loob ng bahay. Naalala ko pa rin ang mga huling sinabi ni Yumi. Natatakot ako para sa baby natin. Pagsisinungaling ni Mika, kasabay ng isang peking hikbi na sapat na para magpaalab sa galit ni Kenichi. Huwag mong isipin ang babaeng yun. Wala na siyang kapangyarihan sa buhay natin. Bukas na bukas din, ibibili kita ng bagong kotse at mga gamit para sa nursery. I want the best for my heir. Sagot ni Kenichi habang inilalabas ang kanyang credit card at pinagmamasdan ito ng may pagmamalaki. Hindi alam ni Kenichi habang nagyayabang siya na ang credit card na iyon ay malapit na sa limitasyon. Hindi rin niya alam na ang kumpanyang pinagmamalaki niya ay parang isang bahay na gawa sa baraha, unti-unting gumuguho dahil sa kanyang mga maling desisyon at sa palihim na pagnanahaw ni Marco sa kanilang mga accounts. Pagbalik ni Yumi sa kanyang maliit na paupahan, binuksan niya ang kanyang lumang laptop. Sa screen ay makikita ang mga komplikadong numero at graph ng pananalapi ng Tanaka Group. Sa loob ng 10 taon, si Yumi ang tahimik na utak sa likod ng kanilang tagumpay. Siya ang nag-aayos ng mga gusot na ginagawa ni Kenichi at siya rin ang palihim na nag-iipon mula sa kanyang mga sariling komisyon at mana. Dahan-dahan niyang hinaplos ang screen, ang kanyang muka ay naliwanagan ng asul na liwanag ng monitor. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang kanyang tunay na halaga. Hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang babaeng may talino at kapangyarihan na kayang pabagsakin ang isang imperyo. Sa tulong ng isang tapat na broker, sinimula ni Yumi ang kanyang hakbang. Isa-isa niyang binibili ang mga shares ng kumpanya na palihim na ibinibenta ng mga board members na nawawala na ng tiwala kay Kenichi. Binili rin niya ang mga utang ng pamilya Tanaka mula sa iba't ibang bangko sa ilalim ng isang anonymous na holding company. Ang bawat karanyaan na tinatamasa niyo ngayon ay utang na sa akin, bulong ni Yumi habang tinitingnan ang isang digital document na nagpapatunay na siya na ang may-ari ng halos 30% ng kanilang mga obligasyon. Kenichi, Doña Aurora, inuubos niyo ang pera niyo para sa isang kasinungalingan, habang ako ay unti-unti nang nagiging may-ari ng inyong buong buhay. Ang sakit ng pagtataksil ay unti-unti nang nagiging enerhiya para sa kanyang paghihigante. Nararamdaman ni Yumi ang pagtigas ng kanyang puso. Ngunit may kaunting lungkot pa ring nananatili. Lungkot para sa 10 taon na nasayang sa mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Ngunit sa bawat click ng kanyang mouse, ang lungkot na yon ay nababawasan. Kinabukasan, isang puting sobre mula sa bangko ang dumating sa mansyon ng mga Tanaka. Ito ay isang paalala ng malaking pagkakautang na dapat bayaran sa loob ng 30 araw, kung hindi ay mapipilitan ang bangko na simulan ang foreclosure sa kanilang mga ari-arian kabilang na ang mansyon. Saktong nasa labas ng gate si Yumi, kunyari ay may kukunin pang huling gamit, nang abutan siya ng kartero. Kinuha niya ang sobre bago pa ito makita ng sinumang tauhan ni Donna Aurora. Isang misteryosong email ang natanggap ni Yumi mula sa isang hindi kilalang sender. Ang nilalaman: alam ko ang ginagawa mo sa mga shares. Mag-ingat ka. Hindi lang ikaw ang may planong pabagsakin ang mga Tanaka. Sino ang taong ito? Isang kaibigan o isa pang kaaway na nais ding makihate sa bangkay ng kumpanya? Binuksan ni Yumi ang sobre ng bangko
at binasa ang halaga ng utang. Isang nakakalulang numero. Napangiti siya nang makita ang pirma ng bank manager. Ang manager na siya ring kliyente ng kanyang broker. Sa sandaling ngayon, narinig niya ang tawanan ni Kenichi at Mika mula sa loob ng mansyon. Nagdiriwang dahil sa bagong kotseng kakarating lang. Magsaya kayo habang kaya nyo pa, bulong ni Yumi habang dahan-dahang itinutupi ang sulat at inilalagay sa kanyang bag. Dahil sa susunod na darating ang sulat na ito, hindi na ito paalala. Ito na ang magiging tiket nyo patungo sa kalsada. Itapon nyo na ang lahat ng tuyot na halaman na yan. Ang bahay na ito ay hindi dapat magmukhang libingan ng mga patay na pangarap. Ang utos ni Doña Aurora ay bumasag sa katahimikan ng umaga ni Yumi habang nakatayo siya sa labas ng gate ng mansyon. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niya ang ilang mga lalaki na marahas na binubunot ang mga rosas at orchids na 10 taon niyang inalagaan. Ang tunog ng mga halaman na hinihiwalay sa lupa ay tila ba tunog ng kanyang sariling laman na pinupunit. Ang munting hayden na ito, ang tanging lugar kung saan nakaramdam siya ng kapayapaan sa gitna ng unos ng kanyang buhay, dyan sa loob, ngunit na yon, ito ay ginigiba na. Tila bumalik ang kanyang gunita sa araw na itinanim niya ang unang rosas na iyon. Regalo pa yon ng kanyang yumaong ina noong araw ng kanyang kasal. Sabi ng kanyang ina, ang rosas na iyon ay simbolo ng pag-ibig na nagtitiis sa mga tinik. Ngunit nakita niya ngayon si Mika na nakatayo sa gitna ng winasak na garden, nakangiti habang itinuturo ang lugar kung saan itatayo ang marangyang nursery room para sa magiging anak nila ni Kenichi. Yumi, mabuti at nandito ka. Ang boses ni Mika ay puno ng pait na tinimplahan ng pekeng tamis. Nakita mo ba? Sabi kasi ni Kenichi, kailangang malawak ang kwarto ng baby namin. Masyadong masikip ang hardin mo at isa pa, amoy lumana ang mga halaman dito, parang ikaw. Naramdaman ni Yumi ang pag-akyat ng init sa kanyang dibdib, ngunit hindi siya kumibo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang kahon na inilabas ng isa sa mga trabahador mula sa storage room. Ang kahon na yon ay naglalaman ng mga lumang litrato, mga sulat, at ang paboritong panalyo ng kanyang ina. Teka, huwag niyang itapon! Ang sigaw ni Yumi ay halos mapiyos sa hangin. Ngunit bago pa siya makalapit, dinala ng trabahador ang kahon sa gilid ng basurahan. Dahil sa pagmamadali, nabitawan ito at ang lahat ng laman ay kumalat sa maputik na lupa na basa pa dahil sa ulan kagabi. Nakita ni Yumi ang litrato ng kanyang ina na dahan-dahang nababasa ng putik. Ang mukha nito ay unti-unting lumalabos sa ilalim ng dumi. Ay, pasensya na, Yumi. Sabi kasi ni Mama Aurora, lahat ng basura sa bahay na ito ay dapat nang ilabas. Ani Mika, habang sadyang tinatapakan ang isa sa mga sulat ng ina ni Yumi gamit ang kanyang mamahaling sapatos. Wala nang silbi ang mga alaala mo rito. Ang hinaharap ng mga tanaka ay nasa sinapupunan ko, hindi sa mga basurang ito. Naramdaman ni Yumi ang pagkabasag ng huling piraso ng kanyang pasensya. Ang sakit ng pagkawala ng asawa ay hindi maihahambing sa sakit na makita ang alaala ng kanyang ina na niyuyurakan ng mga taong pinaglingkuran niya. Dahan-dahang lumuhod si Yumi sa putikan. Hindi niya pinansin ang dumi sa kanyang damit o ang pangungutya sa mga mata ni Doña Aurora na nakamasid mula sa balkonahe. Maingat niyang pinulot ang litrato ng kanyang ina. Pinupunasan ang putik gamit ang kanyang sariling mga palad. Sa sandaling iyon, habang nararamdaman niya ang lamig ng lupa, may isang bagay na nagbago sa loob niya. Ang bawat patak ng kanyang luha na humahalo sa putik ay tila naging semento na nagpatigas sa kanyang paninindigan. Tapos na ang pagtitiis ko, Doña Aurora? Bulong ni Yumi habang nakatingin sa matanda sa itaas. Ang kanyang tinig ay wala ng halong takot, kundi isang malamig na determinasyon na mas matalim pa sa anumang espada. Ibinigay ko ang 10 taon ko para protektahan ang dangal nyo. Pero kayo mismo ang sumira sa lahat ng mahalaga sa akin. Anong sinasabi mo, Yumi? Umalis ka na riyan! Mukha kang baliw na namumulot ng basura sa harap ng bahay ko. Sigaw ni Doña Aurora
habang pilit na pinapaypayan ang sarili dahil sa biglang kaba na naramdaman ng makita ang tingin ni Yumi. Tumayo si Yumi. Bit-bit ang basang litrato ng kanyang ina. Tiningnan niya si Mika. Pagkatapos ay ang winasak na garden. Tandaan niyo ang araw na ito. Ang nursery room na itatayo niyo sa ibabaw ng garden na ito, hinding-hindi yan mapupuno ng tawa ng isang bata. Dahil ang bahay na ito ay itinayo sa kasinungalingan, at ang kasinungalingang yon ang lalamon sa inyong lahat. Ang put ni Yumi ay umabot na sa rurok. Wala na ang babaeng nanginginig sa takot. Ang natitira na lamang ay ang babaeng handang sumunog sa lahat para sa katarungan. Sa kanyang pagtalikod, naramdaman niya ang bigat ng sobre sa kanyang bag, ang mga utang ng pamilya Tanaka na hawak na niya. Habang naglalakad palayo, nakita ni Yumi ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa tapat ng bahay. Ang windshield ay madilim, ngunit nakita niya ang isang pamilyar na anino sa loob. Si Marco. Ano ang ginagawa ni Marco sa labas ng mansyon ng ganitong oras habang wala si Kenichi? Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng kahoy ang narinig ni Yumi mula sa garden. Ang malaking puno ng mangga na paborito ni Kenichi ay tuluyan ng pinutol. Ngunit sa pagbagsak nito, may isang bagay na nalaglag mula sa mga sanga nito. Isang luma at kalawanging kahon ng metal na may nakaukit na pangalan. Kenichi, 15 years old. Ang lihim na matagal nang nakabaon sa ilalim ng garden ay muling lumitaw. Isang lihim na maaring magpabago sa lahat ng alam ni Yumi tungkol sa aksidente ni Kenichi noon kabataan nito. Sinasabi nilang ang pinakamatamis na paghihigante ay inihahain ng malamig. Ngunit para kay Yumi, ang kanyang paghihigante ay ihahain sa gitna ng isang marangyang piging. Ang gulong na ito ni Yumi ay tila isang panalangin, habang tinitingnan niya ang kanyang sarili sa maliit at basag na salamin ng kanyang paupahan. Pagkalipas ng ilang araw, mula nang wasakin ang kanyang harden, isang hindi inaasang tawag ang natanggap niya mula kay Doña Aurora. Hindi ito tawag ng pagsisisi, kundi isang huling utos na puno ng kamandag. Dahil si Yumi ang nakakaalam ng lahat ng pasikot-sikot sa mansyon at ang mga paborito ng bawat miyembro ng angka ng mga Tanaka, iniutos na matanda na siya ang mag-asikaso ng catering at mga detalye para sa Grand Family Reunion. Ang gabi, kung saan opisyal na ipakikilala si Mika bilang bagong reyna. Gawin mo ito bilang huling bayad sa 10 taon ng pagpapakain namin sa iyo. Ang boses ni Doña Aurora sa kabilang linya ay parang kalawang na kumakain sa bakal. Ipakita mo na may natitira ka pang silbi, Yumi. Pagkatapos nito, malaya ka na sa amin ng tuluyan. Tila bumalik ang kanyang gunita sa lahat ng mga party na inorganisa niya para sa pamilyang iyon. Siya ang laging nasa likod ng mga kurtina. Tinitiyak na ang bawat baso ay kumikinang at ang bawat bisita ay busog. Habang ang tanging nakukuha niya ay ang malamig na balikat ni Kenichi at ang panglalait ni Donna Aurora. Ngunit ang gabing ito ay magiging kakaiba. Tinanggap ni Yumi ang utos ng walang reklamo, isang bagay na nagpakampante sa kanyang mga kaaway. 15 puting sobre sa ibabaw ng kanyang kama. Ang bawat sobre ay may nakasulat na pangalan ng isang maimpluwensyang miyembro ng pamilya Tanaka. Sa loob ng mga sobreng ito ay hindi mga imbitasyon, kundi mga kopya ng bank debts, ang sperm analysis ni Kenichi, at ang mga litrato ng lihim na pakikipagtagpo ni Mika kay Marco. Ang bawat piraso ng papel ay maingat niyang hinaplos. Tila ba dinaramdam ang bigat ng katotohanang sasabog sa loob ng ilang oras? Ito ang aking pamanhikan sa inyo, bulong ni Yumi. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamlam na bumbilya. Isang handog ng katotohanan para sa pamilyang nabubuhay sa kasinungalingan. Habang nagluluto siya ng mga sample ng pagkain para sa party, ang amoy ng bawang at sibuyas na nagigisa ay tila naging pabango ng kanyang tagumpay. Ngunit sa gitna ng kanyang paghahanda, isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero ang nagpahinto sa kanyang mga kamay. Nakuha ko na ang DNA samples ni Marco
at ang buhok na nakuha mo sa suklay ni Mika. Ang boses ng lalaki sa kabilang linya ay mababa at seryoso. Ito ang private investigator na kinuha ni Yumi gamit ang huling bahagi ng kanyang ipon. Confirmed, Yumi. 99% probability. Hindi si Kenichi ang ama ng bata. At may isa pa akong nalaman. Si Marco ay hindi lang basta kasintahan ni Mika. Siya ay ang nawawalang anak ng isa sa mga dating tauhan ng iyong biyenan na sinisante ng walang katarungan noon. Ang balitang ito ay parang isang malakas na hampas ng hangin na nagpabukas sa lahat ng bintana ng kanyang isipan. Ang paghihiganti ay hindi lamang pala sa kanya, kundi may isa pang taong gumagamit kay Mika para pasukin ang kuta ng mga Tanaka. Sino nga ba talaga ang misteryosong witness na tinutukoy ng investigator? Sinabi nito na may isang tao pang darating sa gabi ng party na magbibigay ng huling selyo sa pagbagsak ni Kenichi. Isang taong hindi inaasahan ni Yumi na magiging kakampi niya. Kinanukasan, bumalik si Yumi sa mansyon para sa pinal na pag-aayos. Nakita niya si Kenichi sa sala, nagyayabang sa harap ng kanyang mga pinsan tungkol sa kanyang magiging anak. Ang lalaki ay tila isang hare sa kanyang sariling palasyo, hindi alam na ang kanyang trono ay kinakain na ng mga anay. Yumi, siguraduhin mong masarap ang steak mamaya. Ang utos ni Kenichi nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Gusto kong maging perfect ang gabi na ito para kay Mika at sa baby ko. Don't be bitter. Just do your job. Isang ngiti na hindi umabot sa mga mata ang isinagot ni Yumi. Huwag kang mag-alala, Kenichi. Magiging memorable ang gabing ito para sa ating lahat. Hinding-hindi nyo ito malilimutan hanggang sa huling hininga nyo. Dumating ang gabi bago ang piging. Habang mahimbing ang tulog ni Kenichi at Mika, palihim na pumasok si Yumi sa kanilang kwarto, gamit ang susi na hindi niya kailanman isinuko. Dahan-dahan niyang kinuha ang lahat ng kanyang natitirang alahas sa vault. Mga alahas na siya ang bumili, ngunit pilit na kinukuha ni Doña Aurora. Sa pag-alis niya, nag-iwan siya ng isang maliit na asul na ribbon sa unan ni Kenichi. Ang ribbon mula sa asul na folder na itinatago ni Doña Aurora. Nang magising si Kenichi kinabukasan, ang katahimikan ng mansyon ay tila isang babala. Wala na ang kanyang asawa, wala na ang mga alahas, at ang tanging natitira ay ang asul na ribbon na nagsisilbing mitsa ng isang paparating na pagsabog. Akala niyo ba ay ginto ang suot niyong korona? Hindi niyo alam, ito ay gawa sa maruming putik na malapit ng matunaw sa ilalim ng ulan ng katotohanan. Ang boses na ito sa isip ni Yumi ay tila isang malamig na hangin na humahaplos sa kanyang batok habang nakatayo siya sa gilid ng malaking grand ballroom ng mansyon. Ang bawat sulok ng silid ay napapalamutian ng mga mamahaling kristal na chandelier na naglalabas ng nakasisilaw na liwanag. Ngunit sa paningin ni Yumi, ang liwanag na ito ay tila ba naglalantad lamang sa dumi na nakatago sa ilalim ng mga ngiti ng mga bisita. Ang amoy ng mamahaling pabango at mga bulaklak ay hindi sapat para takpan ang amoy ng kabulukan na nagmumula sa mga taong nagtitipon doon. Dumating ang mga pinakamaimpluwensyang miyembro ng angka ng mga Tanaka, mga tiyahin na nakasuot ng mga terno na kumikinang sa mga diamante, at mga tiyuhin na tila bahawak ang mundo sa kanilang mga kamay. Lahat sila ay naroon para sa isang layunin. Ang saksihan, ang pagpapatuloy ng kanilang dakilang lahi. Tingnan mo siya, Aurora. Napakaganda ng iyong magiging manugang. Ang boses ni Tija Consuelo ay puno ng paghanga habang nakatingin kay Mika. Nakasuot ang babae ng isang kulay gintong gown na sadyang idinisenyo para bigyan diin ang kanyang tiyan. Sa wakas, magkakaroon na rin ng tunay na tagapagmana ang pamilyang ito. Hindi tulad noong dati na parang isang tuyot na disyerto ang bahay niyo. Isang matiling na tawa ang pinakawala ni Donna Aurora. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang baso ng champagne. Ang tunog ng mga kristal na baso, na dahan-dahang nagbabanggaan sa paligid, ay tila isang babala para kay Yumi. Sabi ko naman sa inyo, kailangan lang ng tamang binhi at tamang lupa. Ngayong gabi,
itatama na natin ang lahat ng pagkakamali ng nakaraan. Tiningnan ni Doña Aurora si Yumi na nuiabala sa pag-uutos sa mga server. Nakasuot si Yumi ng isang simpleng puting damit, walang alahas, walang kolorete, ngunit ang kanyang kagandahan ay tila ba naging isang tahimik na sampal sa lahat ng naroon. Siya ay mukhang isang anghel ng kamatayan na dahan-dahang naglalakad sa gitna ng mga makasalanan. Sa isang pagkakataon, nagtagpo ang mga mata ni Mika at Yumi sa gitna ng maingay na ballroom. Nakita ni Yumi ang panandaliang pagkidlat ng takot sa mga mata ni Mika. Ang panghinginig ng kanyang mga labi na pilit itinatago ng makapal na lipstick. Sa kabila nito, si Yumi ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan, isang kapayapaan na tanging ang taong may hawak ng katotohanan ang makakaramdam. Ang katahimikan ni Yumi ay mas nakakabingi kaysa sa tugtog ng orchestra na umaalingaw-ngaw sa paligid. Bakit ka nandito sa gitna, Yumi? Bumalik ka sa kusina at siguraduhing hindi mauubusan ng alak ang mga bisita. Ang bulong ni Kenichi nang dumaan siya sa tabi nito. Ang boses ng asawa ay puno ng pagmamalaki. Ang kanyang mukha ay mapula dahil sa labis na pag-inom at kasiyahan. Gusto kong makita mo kung paano magdiwang ang isang tunay na pamilya. Isang bagay na kailanman ay hindi mo nabuo. Hindi kumibo si Yumi. Tiningnan niya lamang ang kanyang asawa nang may bahid ng habag. Ang lalaking ito ay nakatayo sa gilid ng isang bangin at sa loob ng ilang minuto, siya mismo ang magbibigay ng huling tulak. Nagsimumulang tumahimik ang paligid nang ang tunog ng isang kutsara na dahan-dahang tumatama sa gilid ng baso ay marinig mula sa gitna ng silid. Ito ang hudyat na magsisimula na ang pinakahihintay na anunsyo. Ang bawat bisita ay huminto sa kanilang pag-uusap. Ang lahat ng mata ay nakapako sa entablado kung saan nakatayo sina Kenichi, Mika, at Doña Aurora. Mga mahal kong kamag-anak, mga kaibigan, simula ni Kenichi. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Inayos niya ang kanyang suit at hinawakan ang kamay ni Mika ng may labis na pagmamalaki. Ngayong gabi, hindi lang tayo narito para magdiwang. Narito tayo para saksihan ang bagong bukas ng pamilya Tanaka. Sa sinapupunan ng aking asawang si Mika, dala-dala niya ang magpapatuloy ng ating pangalan, ang tagapagmana ng lahat ng ating pinaghirapan. Isang malakas na palakpakan ang sumunod sa kanyang mga salita. Ang ingay ng mga kamay na nagtatamaan ay tila ba isang kulog na nagbabadya ng isang malakas na unos. Nakita ni Yumi si Doña Aurora na lumuluha sa kagalakan, isang kagalakang nakabase sa isang napakalaking dula-dulaan. Habang ang lahat ay nakatingin sa entablado, napansin ni Yumi ang isang server na may dalang isang itim na folder. Dahan-dahan itong lumalapit sa direksyon ni Tia Consuelo, ang pinakamatandang matriarch ng angkan. Sino ang server na ito? At bakit tila may pamilyar na paraan siya ng paglalakad? Naramdaman ni Yumi ang bigat ng 15 sobre sa loob ng kanyang bag na nakatago sa gilid ng table. Ang bawat sobre ay handa na para sa kanilang mga destinasyon. At bilang patunay ng aming bagong simula, pagpapatuloy ni Kenichi habang itinataas ang kanyang baso. Nais kong ipakita sa inyo ang unang ultrasound at ang mga dokumento na magpapatunay na ang batang ito ay isang tunay na Tanaka. Ngunit bago pa man maipakita ang video sa malaking screen sa likuran nila, ang liwanag sa ballroom ay biglang naglaho. Isang nakabibiging katahimikan ang bumalot sa lahat. At sa gitna ng kadiliman, isang malamig at pamilyar na boses ang narinig mula sa mga speaker. Sigurado ka ba, Kenichi? Sigurado ka ba na ang batang yan ay sayo? Ang bawat kasinungalingan ay may hangganan, Kenichi. At ngayong gabi, ang hangganang yon ay narito na sa harap ninyong lahat. Ang tinig na yun ni Yumi ay gumapang sa bawat sulok ng ballroom, tila isang malamig na simoy ng hangin na nagpatahimik sa lahat ng mga bisita. Ang dambuhalang screen sa likuran ni Kenichi ay hindi nagpakita ng inaasahang ultrasound ng sanggol. Sa halip, isang malabo, ngunit malinaw na video ang nagsimulang mag-play.
Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakapako sa imahe ni Mika na nakikipaghalikan at nakikipagyakapan sa isang lalaking hindi si Kenichi. Ang tunog ng paghinga ng mga tao ay tila tumigil, pinalitan ng matinding gulat na hindi kayang ilarawan ng anumang salita. Ano ito? Kenichi, patayin mo yan! Isang paninirang puri ito! Ang sigaw ni Doña Aurora ay bumasag sa katahimikan. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na hinahanap ang remote control. Ngunit ang bawat pindot niya ay tila walang silbi. Ang video ay patuloy na naglalantad ng bawat lihim na pakikipagtagpo ni na Mika at Marco sa dilim ng parke. Nabalik ang liwanag sa ballroom ng kusa. Ngunit ang liwanag na ito ay hindi nadala ng ginhawa. Sa gitna ng entablado, si Kenichi ay nakatayo na tila isang estatwa. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa screen kung saan kitang-kita ang mukha ng babaeng pinagkatiwalaan niya. Ang baso ng champagne sa kanyang kamay ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa sahig. Ang pagtalsik ng likido ay tumama sa kanyang mamahaling sapatos. Ngunit tila wala siyang nararamdaman. Mika, ano ito? Ang boses ni Kenichi ay parang isang mahinang kalos na halos hindi marinig. Lumingon siya kay Mika, naghahanap ng paliwanag, naghahanap ng kahit anong senyales, na ang lahat ng ito ay isang masamang panaginip lamang. Kenichi, hindi yan totoo! Edited yan! Gawa-gawa lang yan ni Yumi para sirain tayo. Ang boses ni Mika ay naging matinis, puno ng desperasyon habang humahawak sa braso ni Kenichi. Ang kanyang mga luha, na dati ay epektibong armas, ay tila naging maruming tubig na lamang sa paningin ng mga tao. Ang kanyang paninginig ay hindi na dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay maglalaho sa isang iglap. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang naglakad si Yumi patungo sa gitna ng ballroom. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang otoridad. Ang tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila ba nagmamarka ng katapusan ng isang panahon? Hindi siya sumisigaw. Hindi siya galit. Ang kanyang mukha ay kalmado, tila isang lawa na walang katinag-tinag sa kabila ng malakas na ulan. Ito ang mukha ng isang babaeng namatay, na ang emosyon para sa mga taong nasa harap niya at ang tanging natitira ay ang katarungan. Hindi yan edited, Mika. Ang katotohanan ay hindi kailangang i-edit para maging masakit. Sabi ni Yumi, ang kanyang boses ay naging sentro ng atensyon ng bawat miyembro ng angkan ng Tanaka. Tumingin siya kay Tia Consuelo, ang matandang matriarch na no'y hawak na ang itim na folder na ibinigay ng misteryosong server kanina. Tia Consuelo, pakibuksan po ang folder na hawak nyo. Doon nyo makikita ang mga litrato na mas malinaw pa sa sikat ng araw. Nanginginig ang mga kamay ni Tia Consuelo habang binubuklat ang mga dokumento. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ng matanda. Isang tunog ng pagkadismaya na umalingaw-angaw sa buong silid. Aurora, Kenichi, ano itong kalapastanganan na ito? Ang babaeng ito ay matagal na tayong niluloko. Hindi totoo yan, sigaw ni Doña Aurora, habang pilit na inuagaw ang folder mula sa kanyang hipag. Yumi, ikaw ang may gawa nito. Inggit ka lang dahil hindi ka magkaanak. Gusto mong sirain ang kaligayahan ng anak ko? Kaligayahan? Isang mapait na tawa ang pinakawala ni Yumi. Ang kaligayahang nakabase sa kasinungalingan ay hindi kaligayahan, Doña Aurora. Yan ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa inyo. Hinarap ni Yumi si Kenichi. Ang lalaking 10 taon niyang minahal, ang lalaking ipinagtanggol niya sa lahat, ay mukhang isang batang nawawala sa gitna ng gabi. Naramdaman ni Yumi ang isang huling kurot sa kanyang puso, ngunit agad itong napalitan ng alaala ng kanyang winasak na harden at ang putik sa litrato ng kanyang ina. Kenichi, akala mo ba ang pagtataksil lang ni Mika ang kailangan mong alalahanin ngayong gabi? Tanong ni Yumi habang inilalabas ang unang sobre mula sa kanyang bag. Sabi mo kanina,
Ang batang yan ang magpapatuloy ng iyong pangalan, ang tagapagmana ng mga tanaka. Habang naglalakad si Yumi patungo kay Kenichi, napansin ni Mika ang isang tao sa likuran ng mga server na dahan-dahang tumatango kay Yumi. Ang lalaking iyon ay walang iba, kundi si Marco. Bakit narito si Marco? At bakit tila meron silang lihim na kasunduan ni Yumi? Inabot ni Yumi ang sobre kay Kenichi. Ang bawat tao sa ballroom ay nakahawak sa kanilang hininga. Tila ba naghihintay ng isang pagsabog na wawasak sa buong mansyon? Basahin mo ito, Kenichi. Basahin mo sa harap ng pamilya mo, utos ni Yumi. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa asawa. Dahil ang katotohanan tungkol sa iyong kakayahan bilang isang lalaki ay nakasulat dyan. At kapag nalaman mo ang nilalaman yan, maiintindihan mo kung bakit kailanman hinding-hindi magiging sa iyo ang batang dinadala ni Mika. Dahan-dahang binuksan ni Kenichi ang sobre. Ang kanyang mga daliri ay tila nawalan ng lakas. Habang binabasa niya ang unang linya ng medical report, ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat, at isang mahinang ungol ng sakit ang lumabas sa kanyang mga labi. 0 sperm count. Kenichi, baog ka. Kahit kailan, hindi ka magkakaroon ng anak dahil yan ang naging kapalit ng aksidente mo noong bata ka pa. Ang boses ni Yumi ay hindi naging isang sigaw, kundi isang mahinahon at malinaw na pahayag na tumagos sa bawat sulok ng ballroom. Ang mga salitang iyon ay tila mga mabibigat na bato na nahulog sa isang tahimik na lawa. Lumilikha ng malalakas na alon ng bulung-bulungan sa gitna ng mga bisita. Ang papel na hawak ni Kenichi ay dahan-dahang nalamukot sa kanyang nanginginig na kamao. Ang kanyang mukha ay hindi lamang nawala ng kulay. Ito ay naging isang larawan ng matinding kahihiyan na hindi mabubura ng anumang yaman. Tila huminto ang ikot ng mundo para kay Kenichi. Ang kanyang pagkatao, ang kanyang ego bilang mag-iisang lalaking tagapagmana ng mga tanaka ay gumuho sa harap ng lahat ng taong tinitingala siya. Ang mga mata ng kanyang mga tiyuhin at pinsan na kanina ay puno ng paghanga. Ngayon, ay puno na ng pangungutya at habag. Isang habag na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Hindi ito totoo! Isang malakas na sigaw ang pinakawala ni Doña Aurora habang mabilis na lumapit kay Kenichi at inagaw ang papel. Sinungaling ka, Yumi. Ginawa mo ito para ipahiya ang anak ko. Gawa-gawa lang ang medical report na ito. Kenichi, huwag kang maniniwala sa kanya. Ngunit ang pangininig ni Doña Aurora ay nagsabi ng ibang kwento. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa report at kay Yumi at doon nakita ng lahat ang takot. Takot ng isang inang matagal nang alam ang lihim, ngunit piniling ibaon ito sa ilalim ng lupa. Tumingin si Yumi sa malaking chandelier sa kisame, dinarama ang bawat liwanag na tumatama sa kanyang mukha. Naalala niya ang mga gabing nakaluhod siya sa malamig na sahig ng simbahan, umiiyak at nananalangin na sana ay pagkalooban siya ng anak para lamang matigil ang panglalait ng kanyang biyenan. Naalala niya ang bawat mapait na gamot na pilit niyang nilunok, ang bawat masakit na procedure na pinagdaanan niya sa ospital, habang si Kenichi ay nagtatago sa kanyang lihim. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Yumi. Ang bawat luhang inipon niya sa loob ng 10 taon ay tila naging kristal na nagpatigas sa kanyang paninindigan. Hindi na siya ang babaeng humihingi ng awa. Siya na ang hukom na nagbababa ng hatol. Doña Aurora, itigil niyo na ang pag-arte, sabi ni Yumi. Ang kanyang boses ay malamig pa sa yelo. Alam niyo ang totoo. Yan ang asul na folder na itinatago niyo sa ilalim ng inyong kama. Yan ang dahilan kung bakit pilit niyo akong pinalalayas nang malamang malapit na akong makakuha ng kopya ng record na ito mula sa kumpanya ng insurance ni Kenichi. Lumingon si Yumi kay Mika, na nui nakasandal na sa pader. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan habang nanginginig sa takot. At ikaw, Mika, sino ang ama ng batang yan?
Dahil alam nating lahat na imposible itong maging isang Tanaka. Kenichi, maniwala ka sa akin. Iyo ito. Baka nagkamali lang ang doktor. Ang pagsusumamo ni Mika ay naging isang desperadong hagulgol. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Kenichi. Ngunit sa pagkakataong ito, marahas na binawi ng lalaki ang kanyang kamay. Isang matinding katahimikan ang muling bumalot sa ballroom nang dahan-dahang lumingon si Kenichi kay Mika. Ang put sa kanyang mga mata ay tila apoy na handang tumupok sa lahat ng nasa paligid niya. Anong ginawa mo sa akin, Mika? Pinagmukha mo akong tanga sa harap ng buong pamilya ko. Habang nagkakagulo ang lahat, isang lalaki na nakasuot ng itim na suit ang dahan-dahang lumakad mula sa likuran ng orkestra. Hindi siya isang server at hindi siya bahagi ng pamilya Tanaka. Nang makita siya ni Mika, ang babae ay tila nakakita ng isang multo. Sino ang lalaking ito na tila may hawak na isa pang pasasabog para sa gabing ito? Huwag mong sisihin ang babaeng yan, Kenichi. Ang boses ng lalaki ay malalim at puno ng panunuya. Dahil kung tutuusin, ikaw ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon na lokohin ka. Humarap ang lalaki sa lahat ng bisita at doon nakita ni Yumi ang mukha ni Marco. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya mukhang isang lihim na kasintahan. Hawak niya ang isa pang sobre, isang DNA paternity test result. Nais niyo bang malaman kung sino ang tunay na tagapagmana na ito? Tanong ni Marco habang itinataas ang dokumento. Dahil ang batang nasa sinapupunan ni Mika ay hindi lang basta hindi kay Kenichi. Ang batang ito ay ang simula ng katapusan ng inyong buong imperyo. Bago pa man makapagsalita si Doña Aurora, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang narinig sa dulo ng ballroom. Isang grupo ng mga kalalakihan na nakasuot ng uniforme ng bangko at mga abogado ang pumasok, hawak ang mga dokumento ng foreclosure. Ang mansyong ito ay hindi na pag-aari ng mga Tanaka, at ang kumpanyang ipinagmamalaki nyo, isa na lamang itong walang lamang balat na ako na ang may-ari. Ang boses ni Yumi ay naging mas matigas pa sa mga marmol na sahig ng ballroom. Ang bawat salita niya ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong silid, pati na ang tunog ng hangin mula sa mga aircon ay tila naglaho sa bigat ng tensyon. Sa likuran niya, ang mga lalaking nakasuit, mga abogado at kinatawan mula sa bangko, ay nagsimulang maglabas ng mga dokumentong may opisyal na selyo. Ang tunog ng mga papel na inilalapag sa ibabaw ng mesa ay tila ba tunog ng mga kandadong nagsasara sa pintuan ng kapalaran ni Kenichi. Anong sinasabi mo, Yumi? Nahihibang ka na ba? Ang sigaw ni Doña Aurora ay puno ng desperasyon. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa mga abogado at sa kanyang dating manugang. Bahay ko ito! Ang pamilya Tanaka ang nagpundar nito. Ang pamilya Tanaka na tinutukoy nyo ay matagal nang nabaon sa utang dahil sa kapabayaan ng inyong anak. Sagot ni Yumi habang dahan-dahang inilalabas ang pangalawang sobre mula sa kanyang bag. Sa loob ng 10 taon, ako ang nagtatakip sa lahat ng butas. Nung nakaraang buwan, nang simulang ibenta ni Kenichi ang mga shares ng kumpanya para ibili ng mga luho ni Mika, isang anonymous na holding company ang bumili sa lahat ng iyon. At ang holding company na iyon ay pag-aari ko. Isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa lahat. Nakita ni Yumi ang pagbagsak ng balikat ni Kenichi. Ang lalaking kanina ay tila hari, na yon ay mukhang isang gusot na papel na itinapon sa tabi. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na binabasa ang mga dokumentong ipinapakita ng abogado. Yumi, bakit? Ang tanong ni Kenichi ay parang isang mahinang iyak ng isang taong nalulunod. Dahil ito ang katarungan, Kenichi. Malamig na tugon ni Yumi. Noong pinalayas niyo ako sa anibersaryo natin, nang walang kahit isang kusing, akala niyo ay tapos na ako. Ngunit hindi niyo alam, ang bawat sentimong ibinigay ko sa inyo noon ay may resibo. Binili ko ang lahat ng utang niyo sa bangko. At ngayong gabi, ang foreclosure notice na hawak nila ay hindi na mapipigilan. Ang mansyong ito, ang lahat ng gamit dito, ay kinuha na ng bangko.
at ako ang nag-iisang bidder na nakabili nito. Sa gitna ng kanyang pagkatalo, dahan-dahang lumapit si Doña Aurora kay Yumi. Ang matikas at mapagmataas na matanda ay tila lumiit. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina hanggang sa dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Yumi. Ang kanyang mga kamay na dati ay puro alahas ay nakakapit na ngayon sa laylayan ng puting damit ni Yumi. Ang tunog ng kanyang mga hitbi ay puno ng pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Yumi! Iha! Patawarin mo ako! Huwag mo kaming paalisin. Saan kami pupunta? Parang anak na kita, di ba? Utang na loob, maawa ka sa akin. Tiningnan ni Yumi ang matanda nang walang anumang emosyon. Naalala niya ang araw na lumuhod din siya para hilingin na huwag itapon ang litrato ng kanyang ina sa putikan. Ngunit tinawanan lang siya nito. Dahan-dahang inalis ni Yumi ang mga kamay ng matanda sa kanyang damit. Ang utang na loob ay binabayaran ng pagmamahal, Doña Aurora, hindi ng pagtataksil. Sabi ni Yumi, habang ang kanyang boses ay tila isang pader na hindi kayang tibagin. At ang anak na tinutukoy nyo ay matagal nyo nang pinatay noong gabi ng aming anibersaryo. Ngayon, ang kaharap nyo ay ang babaeng kinuha na ang lahat ng ninakaw nyo sa kanya. Lumingon si Yumi sa mga bisita. Ang kanyang paningin ay matalim at puno ng dignidad. Ang party na ito ay tapos na. Maari na kayo umalis. At para sa inyo ni Kenichi at Mika, meron kayong 1 oras para kunin ang inyong mga personal na gamit. Pagkatapos niyan, ang mga gwardiya na ang maglalabas sa inyo. Yumi, hindi mo ito magagawa. Buntis ako! Sigaw ni Mika habang pilit na sumisingit sa usapan. Hinarap siya ni Yumi nang may isang mapait na ngiti. Mika, si Marco ay nasa labas na at naghihintay sa iyo. Kausap na niya ang mga pulis tungkol sa pagnanakaw niyo sa pondo ng kumpanya. Kung ako sa iyo, mas mag-aalala ako sa rehas na bakal kaysa sa bahay na ito. Dahil ang batang yan, kahit kailan, hindi siya magiging proteksyon mo sa katarungan. Habang nagkakagulo, isang itim na folder ang naiwan sa mesa ni Kenichi. Isang folder na hindi kasama sa mga dinala ni Yumi. May isang lihim pa bang hindi natutuklasan si Yumi tungkol sa tunay na dahilan ng aksidente ni Kenichi na nagdulot ng kanyang pagkabaog? 1 oras ang mabilis na lumipas. Nakatayo si Yumi sa may balkonahe habang pinapanood ang pag-alis ni Kenichi at Doña Aurora, bit-bit ang iilang mga bag. Ngunit bago marating ang gate, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa kalsada. 2 pulis ang bumaba at hinarangan ang sasakyan ni Kenichi. Mr. Tanaka, mayroon kaming warrant para sa inyong pag-aresto dahil sa falsification of public documents at tax evasion. Ang huling sulyap ni Kenichi kay Yumi mula sa malayo ay puno ng paghihinagbis. Ngunit si Yumi ay dahan-dahang tumalikod at pumasok sa loob ng mansyon, sabay sarado ng malalaking pinto na naglikha ng isang mabigat at pinal na tunog ng pagtatapos. Madaling itayo ang pader ng bato, ngunit walang lakas ang isang tahanang itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan kung hahampasin na ito ng bagyo ng katotohanan. Ang katotohanan ito ay dahan-dahang lumitaw sa isip ni Yumi, habang nakatayo siya sa tabi ng bintana ng malaking sala. Sa labas ng gate, ang gabi ay maliwanag, ngunit para sa pamilya Tanaka, ito ang pinakamadilim na sandali ng kanilang buhay. Ang bulong ng mga kamag-anak na naiwan sa bakuran ay parang tunog ng mga bubuyog sa tahimik na gabi, puno ng pangungutya, bulong-bulungan, at mabilis na paghuhusga. Ang mga taong kanina lamang ay yumuyuko sa harap ni Doña Aurora, na yon ay umiiling na lamang habang pinapanood ang pagguho ng kanyang kaharian. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Yumi si Kenichi na hawak ng 2 pulis. Ang kanyang muka ay puno ng luha at putik, malayo sa mapagmataas na lalaking naghahagis ng annulment papers, ilang araw pa lamang ang nakalilipas. Ngunit ang mas masakit na eksena ay ang nagaganap sa pagitan ni Kenichi at Mika sa gilid ng kalsada. Ano ba, Kenichi? Bitiwan mo nga ako! Ang singhal ni Mika habang marahas na inaalis ang kamay ng lalaki sa kanyang braso.
Ang bawat gamit na mamahalin na nakuha niya mula sa pera ng kumpanya ay nakasiksik sa kanyang mga bag. Akala mo ba sasamahan kitang maghirap sa kulungan? Baog ka na, bankrupt ka pa, at ngayon, makukulong ka pa. I have my sariling life to live. Mika, ang anak natin, ang pamilya natin. Ang pagsusumamo ni Kenichi ay parang isang mahinang iyak ng isang sanggol na iniwan sa dilim. Isang matalim at walang awang tawa ang pinakawalan ni Mika, na narinig hanggang sa balkonahe kung saan nakatayo si Yumi. Anak natin? Utang na loob, Kenichi. Isaksak mo sa utak mo na kailanman ay hindi naging iyo ang batang ito. Ginamit ko lang ang katangahan mo para makuha ang pera nyo. Pero dahil wala ka na palang kahit isang kusing, aalis na ako. Sa likod nila, si Doña Aurora ay dahan-dahang napaupo sa basang semento. Ang kanyang gintong rosaryo ay nalaglag sa kanal, ngunit tila wala na siyang lakas para pulutin ito. Ang reyna ng mga wad ay tuluyan ng nawala ng trono. Dahan-dahang lumapit si Yumi sa malaking pinto ng mansyon. Sa tulong ni Nanay Rosa, itinulak nila ang mabigat na kahoy hanggang sa dahan-dahang lumapat ang pinto. Ang marahang paglapat ng mabigat na kahoy ay naghudyat ng pinal na pagtatapos ng kanyang pakikipaglaban sa mga taong ito sa loob ng bahay na ito. Malaya ka na, iha, bulong ni Nanay Rosa habang hinahaplos ang likod ni Yumi. Wala na sila. Nakuha mo na ang katarungang para sa iyo. Ngunit habang naglalakad si Yumi patungo sa library para ayusin ang mga natitirang dokumento, nakita niya ang itim na folder na naiwan sa ibabaw ng mesa ni Kenichi. Isang folder na may nakasulat na lumang pangalan ng isang pribadong ospital sa probinsya. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder, at habang binabasa niya ang mga lumang papel na may petsang 20 taon na ang nakalilipas, ang kanyang puso ay mabilis na tumibok sa matinding galit at panlalamig. Ito ay isang lihim na kasunduan sa pagitan ni Doña Aurora at ng isang doktor. 20 taon na ang nakalilipas, nalaman ng matanda na si Kenichi ay baog verman dahil sa komplikasyon ng kanyang sakit noon kabataan. Ngunit para mapanatili ang dangan ng pamilya at para magamit ang pangalan ni Kenichi upang makakuha ng malaking loan sa trust fund ng angkan, palihim na binayaran ni Doña Aurora ang doktor para sirain ang orihinal na medical record at gumawa ng huwad na sertipiko ng kalusugan. Nangangahulugan ito na bago pa man pakasalan ni Kenichi si Yumi, alam na ni Doña Aurora ang lahat. Alam ng matanda na hinding-hindi magkakaanak ang kanyang anak. Ngunit sadyang pinili niyang pakasalan ni Kenichi si Yumi para magamit ang lupa ng pamilya ni Yumi bilang kolateral. At sa loob ng 10 taon, hinayaan ng matanda na si Yumi ang sumalo sa lahat ng sumpa, sipa at panlalait ng lipunan, alam na walang kasalanan ang kanyang manugang. Nanginginig ang mga kamay ni Yumi. Ang bawat hininga niya ay naging mahirap. Ang kasamaan ni Doña Aurora ay hindi lamang pala dahil sa gusto nito ng apo, kundi isang sistematikong pagpapahirap at paggamit sa kanyang buhay, para lamang sa pera at hiyas ng pamilya. Napakawalang awa niyo, bulong ni Yumi sa gitna ng katahimikan ng malaking library. Ang kanyang mga luha ng galit ay dahan-dahang pumatak sa ibabaw ng lumang kasunduan. Sumandal si Yumi sa upuan, ipinikit ang kanyang mga mata habang sinusubukang pakalmahin ang kanyang sarili. Ang gabi ay dahan-dahang lumalalim at ang katahimikan ng mansyon ay tila ba nagdadala ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ngunit ang kapayapaang yon ay hindi nagtagal. Isang marahas na pagbayo sa kahoy ng pangunahing pinto ng mansyon ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ng sunod-sunod na pagbayo ay nagdulot ng panibagong kaba sa dibdib ni Yumi. Mabilis na bumaba si Yumi sa sala, kasunod si Nanay Rosa na mukhang natatakot din. Binuksan ni Yumi ang malaking pinto. Sa labas, nakatayo ang 3 pulis na may hawak na panibagong dokumento. "Kayo po ba si Mrs. Yumi Tanaka?" Tanong ng opisyal sa malamig na tono. "Opo, ako nga. May problema po ba?" "May warrant of arrest kami para sa inyo, ma'am."
Kinasuhan kayo ni na Mr. Kenichi Tanaka at Doña Aurora ng ilegal na pagkuha ng mga dokumento ng kumpanya, pagnanakaw ng mga hiyas at panggingikil. Tumingin si Yumi sa pulis at pagkatapos ay sa madilim na kalsada sa labas. Ang huling laban ay hindi pa pala tapos. Ang mga anay na akala niya ay napaalis na niya ay may huling kagat pa palang inihanda para sa kanya. Huwag niyo po akong hawakan. Sasama ako sa inyo ng kusa dahil alam ko kung nasaan ang katotohanan. Ang boses ni Yumi ay hindi nanginginig habang nakaharap siya sa 3 pulis sa pintuan ng mansyon. Sa likod ng mga opisyal, nakita niya si Doña Aurora na nakatayo sa tabi ng kanilang abogado. Ang mukha ng matanda ay puno ng isang malupit na tagumpay. Akala ni Doña Aurora ay ito na ang kanyang pagkakataong mabawi ang lahat sa pamamagitan ng pagdidiin kay Yumi sa mga kasong pagnanakaw at pangingikil. Ngunit ang hindi alam ng matanda, ang bawat hakbang ni Yumi ay kalkulado at ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng takot, kundi ang kalmado, bago ang huling paghampas ng daluyong. Tila bumalik ang kanyang gunita sa 10 taon ng pagtitiis. Ang bawat sandaling, kailangan niyang lunukin ang kanyang pride para lamang mapanatili ang kapayapaan sa pamilyang ito. Ngunit habang naramdaman niya ang malamig na metal na bumigkis sa kanyang mga pulso, hindi kahihiyan ang naramdaman ni Yumi. Sa halip, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan. Ang bigat ng 10 taon ay tila dahan-dahang natutunaw. Sa loob ng presinto, ang ingay ng mga electric fan at ang mahinang tunog ng mga makinilya ay tila naging background music sa huling dula-dulaan ng mga Tanaka. Nakaupo si Yumi sa tapat ni Kenichi na nooy nakasuot na ng uniforme ng preso. Ang mukha nito ay puno ng puot. "You think you won, Yumi? Ipapabulok kita rito kasama ko. Magnanakaw ka. Kinuha mo ang lahat sa amin," ang sigaw ni Kenichi. Ang kanyang boses ay puno ng taglis na pilit itinatago ang kanyang desperasyon. Isang matamis at payapang ngiti ang isinagot ni Yumi. "Kenichi, ang lahat ng kinuha ko ay sa akin naman talaga. Ang kumpanya, ang bahay, at ang dangal na matagal mong tinapakan. Pero bago ka magpatuloy sa pagsigaw, baka gusto mong tingnan ito." Inilapag ng abogado ni Yumi ang itim na folder sa ibabaw ng mesa. Ang folder na naglalaman ng lihim na kasunduan ni Donna Aurora 20 taon na ang nakalilipas. Nang makita ni Donna Aurora ang dokumento, ang kanyang matatandang kamay ay biglang nanghina. At ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng pader. Falsification of medical records. Fraud. At pengon-kolekta ang loan sa ilalim ng huwad na impormasyon. Ang boses ng abogado ni Yumi ay malamig at puno ng otoridad. "Hindi lang si Kenichi ang makukulong ngayon, Doña Aurora. Dahil sa ginawa niyong panloloko sa kumpanya ng insurance at sa inyong sariling angkan, kayo ang unang mananagot sa batas." Nabalik ang katahimikan sa silid, isang katahimikang mas mabigat pa kaysa sa anumang hatol. Nakita ni Yumi ang unti-unting pagbagsak ng mukha ni Kenichi habang binabasa ang katotohanang matagal nang itinago sa kanya ng sarili niyang ina. Ang lalaking tiningala niya, ngayon ay parang isang gusot na papel na wala ng silbi. Matapos ang ilang oras ng investigasyon, pinalaya si Yumi dahil sa kakulangan ng ebidensya at sa bigat ng kontrademanda na kanyang inihain. Bago siya lumabas, hiniling niya na makaharap si Kenichi sa huling pagkakataon sa bisinidad ng selda. Inilabas ni Yumi ang kanyang wedding ring. Ang gintong singsing na dati ay simbolo ng kanyang walang hanggang katapatan. Dahan-dahan niyang inilapag ang singsing sa ibabaw ng mesa, sa tapat ni Kenichi. "Ito ang huling alaala ng 10 taon nating pagsasama, Kenichi. Ibinabalik ko na sa iyo dahil wala na itong halaga sa akin. Pinatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil kailangan ng kaluluwa ko ang kapayapaan," bulong ni Yumi. Ang kanyang mga mata ay nagminingning sa ilalim ng fluorescent light ng presinto. Tinalikuran ni Yumi ang selda nang hindi na muling lumilingon. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa semento ay tila ba nagmamarka ng kanyang bawat paglaya. Sa labas,
Ang araw ay dahan-dahang sumisikat. Ang kulay rosas at kahel na langit ay tila isang yakap mula sa kaitaasan. Nagpunta si Yumi sa sementeryo, sa harap ng puntod ng kanyang ina. Dinala niya ang mga rosas na nailigtas niya mula sa putikan noong nakaraang linggo. Dahan-dahan siyang lumuhod sa damuhan, dinarama ang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa kanyang buhok. Nay, malaya na ako. Wala na ang dumi sa ating pangalan. Ang hardin na winasak nila ay muling sisibol sa loob ng puso ko. Ang bulong ni Yumi ay humahalo sa huni ng mga ibon sa paligid. Ang kanyang mga luha ay pumatak, ngunit hindi na ito luha ng sakit, kundi luha ng pag-asa. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay nagsisimula na maghilom. Ang pagpunta niya sa puntod ay ang pinal na pagbitaw sa lahat ng put. Pakiramdam ni Yumi, sa unang pagkakataon sa loob ng isang dekada, tunay na siyang humihinga. Habang paalis si Yumi sa sementeryo, nakita niya ang isang lalaking nakatayo sa di kalayuan, may hawak na pumpu ng bulaklak. Ang lalaking iyon ay hindi si Marco, at hindi rin bahagi ng kanyang nakaraan sa pamilya Tanaka. Ang lalaking iyon ay tila pamilyar, may mga matang puno ng malasakit, na tila ba matagal na siyang binabantayan mula sa malayo. Sino ang misteryosong lalaking ito? At bakit tila meron siyang hawak na locket na kapareho ng kay Yumi? Ang locket na sinabi ng kanyang ina na tanging ang kanyang tunay na tagapagtanggol ang meron. Ang bagong yugto ng buhay ni Yumi ay tila nagsisimula na, at ang nakaraan ay may isa pang sorpresa na hindi niya inaasahan.